table before me in the presence of my enemies. Jesus said, if you draw near to Him, He will draw near to you. Amidst at whatever trouble you're facing, He will make a table mountain for you. Ang galing, no? A place of nourishment, a place of refuge. And you will say with the psalmist, God is my refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya ngayon ang sinasabi ni David, because kahit siya ay dumadaan sa mga karimlan, naghahanda ng dulang ang Panginoon for His nourishment, at yun yung courage, refuge, shelter, na sa lahat ng pagkakataon ay naroon ang Panginoon. God's protection over David provided him with the blessing of healing. Yung anoint me with oil. Alam niyo po ba, yung bakit niya ginamit yun? Siya pala ay may dala-dala din mga oil. Kasi kapag ka nasasaktan, nasusugatan ng kanyang mga tupa, ginagamot niya. Ginagamot niya sila. Dahil nandun sila sa ilang. At ganun ang Panginoon. Kapag tayo ay nasasaktan, kapag tayo ay nasa ilang at para bagang hindi natin kaya yung lakbayan natin, tayo ay kanyang binububuksan ng langis at tayo ay kanyang pinagagaling. Amen? Pinagagaling tayo ng Panginoon. And lastly, yung kanilang kanta kanya sa kanyang landas. Ang kanyang landas. Ang karanasan ni David dito sa kwento sa Psalm 23, yung sa kanyang landas, sa landas ng Panginoon, na kanyang nasumpungan, ay naroon ang pagpapala sa kanyang buhay. This psalm is going somewhere. Psalm 23 is not about lingering in a quiet pasture. It is about a journey of sheep with a shepherd on a field pilgrimage. The fields, the valleys, the road, and the stop were all means to an end. Lahat ng yan ay mapapawalang saysay yan. The sheep were headed from a place of famine to an area with plenty. Hindi naman po lahat ng lugar na pinagdadala ni David sa kanyang mga tupa o mga pinapasulan ay puro hindi maganda. Kaya na nilalagay niya, sila ay naglalakbay hanggang sa madala niya yung kanyang mga tupa sa isang green pastures para sila ay makakain at sila ay manurture at sila ay maging malusog. At yun ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Hindi daw puro tayo nasa mababang kalalagayan. Amen? Ang anak ng Diyos, ang mga mananampalataya, never na naranasan natin na tayo ay nandoon lamang sa mga valley of darkness. Kundi, dumadaan lang tayo doon para tayo ay makarating doon sa green pastures. Amen po ba? Hindi naman po pwedeng pinanganak ka na meron ka ng trabaho. Pinanganak ka, meron ka ng cellphone. Pinanganak ka, meron ka ng bank book na may lamang milyones. Ako wala pa rin hanggang. Pero masaya ang buhay ng nasa Panginoon. Without God, we would wonder. Tayo ay mawawala. Even with God, we are prone to wonder. Pero ang kanyang assurance sa atin, tayo lamang ay dadaan at lalakbay sa daan na kanyang tinatahak. At alam ko ng pangako ng Panginoon, in His ways at sa kanyang landas, makakasumpong tayo ng rest, restoration, at maaari na rin ulit natin magpapanibagong simula. At magkakaroon tayo ng renewal ng ating espiritu. Just like what we are doing every Sunday. When we go to church, when we worship the Lord, gusto ulit natin magpahinga sa kanyang piling. Alam niyo po ba ang linggo ay kapahingahan natin sa Panginoon? Amen po? Alam niyo po ba ang linggo dapat hindi natin ito iniisip na burden? Hello? Sa mga kabataan,
Hindi po natin tinitingnan na ang linggo na naman. Kundi tinitingnan natin ang linggo, kakayahan natin sa Panginoon, and we should give back the glory and honor and thanksgiving. Kaya nga nagsasaya tayo para sa susunod na linggo, full back ulit tayo. Amen po ba? Amen. Yung cellphone nga natin, 50% na nakaantabi ng charger mas lalo yung espiritu natin. Kailangan naka-charge tayo, fully back. At yun ay nangyayari tuwing linggo, we are in the presence of God to rest, to have restoration, and to have a new covenant with Him. Amen po ba? Kaya nga tayo ay nagpapahinga sa Kanya. Mga kapatid, we are now on our 23 years of journey. And in our journey, let us be mindful of what David's life story as a shepherd who shepherded by a